Praise the Lord. Maraming salamat, Pastora Daisy. Alam niyo ho, ang isa sa bahagi ng nahihiya ho kami bilang mga pastor, yung ini-introduce ka ba? Kasi parang ang galing-galing mo, pero lahat po ng ito ay biyaya ng Diyos. Salamat ho at palakpakan na natin ang Panginoon. Biyaya ho ng Diyos na lahat. Tayo ay tumanggap po kagaya ng sinasabi ni Brother Eddie. Recipient lang po tayo ng habag ng Diyos. Tayo ay pinagkatiwalaan si Kuya Rudy. Kung tawagin po siya ay kuya namin siya talaga. At si Ate Days ay mga kasama ko po sila ever since sa simula ng JIL Church. Many years ago, 37, 38 years ago. At lahat ng ito ay dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, biyaya ng Diyos sa amin po, at kung paano kami po ay tumanggap ng kaligtasan at pagbabago po ng buhay, ay nais po namin ibahagi ito sa inyo. Isang kagalakan po sa puso ko na nung una po ako ay kinausap ni Ate Daisy. Ate Day lang po kasi kung tawagin namin siya. Kung pwede po ako ngayong araw na ito, April 24, dahil anniversary nyo. Pangilang taon na ako ba? 14. O memorable sa akin 14. Kasi ang birthday ko po ay October 14. Kaya po, hindi po ako nagdalawang isip. At madalas din po ako maanyaya ni Pastor Rudy nung nabubuhay siya. At so much po ito ho, hindi po kahalong bol. Dahil mga Kristiyano, hindi nang bubol. Totoo yung sinasabi. At alam niyo, kung meron mang isa sa malapit sa puso ni Brother Eddie, ni Sister Doris sila. Nung isang araw, naalala ko po ito ay paalala, yung akin nung message na ito ay pagpapaalala lang po sa atin ang ating pagsunod sa Diyos. Bayaan po ninyo, brief lang po ito. Nung isang araw ay naalala ko si Pastor Rudy. Kasi, I think nung magkasakit siya, election ba yun? Malapit sa election, ano? Naalala ko nung isang araw, naalala ko siya, na kaya medyo na-hospital siya na dahil kahit sa panahon ng election kampanya, share siya ng share. Testimony siya ng testimony about kay Kuya Ed. Kaya medyo hindi naging maganda yung kondisyon niya. Sabi ko nga nung isang araw, sabi ko, paano kaya iba yung passion, iba yung pagmamahal na ipinadama ng mag-asawa ito sa JIL Church. Una sa Diyos, pangalawa sa JIL Church at kila Brother Eddie. Kung meron mga tayong dapat natularan ng mga pastor at mga manggagawa, with due respect po kay Pastor Robert. Pastor Robert, yan. Dahil, po kasi mga senior natin. Mga senior sila. Sila po hindi nagbago ng church. Alam niyo po ba yun? Marami pong mga Christians, marami mga lingkod ng Panginoon, pabago-bago ng church. Nakakapagtaka, lundag na lundag kung saan-saan. Pero yung pong ating pastor, na biniyayaan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, ay nanatiling loyal sa Diyos at loyal sa ministry ng JIL Church. Palakpakan na po natin ang Panginoon sa kanilang buhay. May the Holy Spirit be with us today. May the Holy Spirit speak to us today. May the Holy Spirit convict us today. May the Holy Spirit teach us today. May the Holy Spirit bless us today. And may the Holy Spirit forgive us today. Sad to say, ang akin pong flash drive, nagkaroon pala ng virus. Kaya hindi po ito mailalagay, makikita po ninyo. Pero, I think much better sa akin na wala po dito, bagaman ito ay pinaayos ko kahapon sa ating sekretary sa JIL Bustos. Pero mas gusto ko yung walang nakikita. Paminsan-minsan, ayoko po nagpa-PowerPoint. Kasi ang tao sa PowerPoint na lang tumitingin. Hindi na nakikinig.
diligently sa salita ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo. Ang nakalagay po dito ay 1, 2, 3, 4, 5 version. Kasi tinignan ko, hindi ko na po ginambala si Pastora Daisy para tanungin ko, ano ba exactly ang gusto mong bigyan ng diin natin sa 1 John chapter 5 verse 4 na siyang pinaka-theme natin sa ating 14th year anniversary. Nag-pray na lang po ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ituro mo po sa akin, ano ho ba ang kailangan ng mga taga-JIL Phase 3B? Phase 3B, Pastor Robert. Hindi ko na rin kinontak si Pastor Robert para hindi na magambala. Tinanong ko sa Lord, ano yung pinaka-gusto mo na bigyan ng diin doon sa talatang ito? Una ho, sabi po ng New International Version, for every born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Sa complete Jewish Bible, ito po, because everything which is God as its Father overcomes the world, and this is what victoriously overcomes the world, our trust. Sa Life or sa Living Bible Version, for every child of God can obey Him, defeating sin and evil pleasure by trusting Christ to help Him. Sa New Living Translation, for every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. Sa Tagalog, sabi po sa Tagalog, ay sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo, na pagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang Diyos po ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Meron pong 3 dito na salita. Hindi po pangungusap. Listen carefully. Meron pong 3 salita na inilagay ng Diyos sa puso ko ngayong umagang ito para makita natin ano ang direksyon ng Diyos sa atin sa pagpasok sa ating 14th year anniversary. At ito po ay 3 lamang. The world, victory, at saka faith. Ang mundo, ang tagumpay, at ang pananampalataya. Kung tayo po ay nagbabasa ng Bible, at dapat lang na nagbabasa ng Bible ang mga anak ng Diyos, makikita po natin na ang author o ang sumulat nito sa 1 John ay isa sa disipulo ng Panginoong Jesucristo. Siya po ay si John the Beloved. Siya po yung isa sa disipulo ng Panginoong Jesus na laging nagbabanggit patungkol sa pag-ibig. Makinig po, please, in Jesus' name, makinig po tayo. Pwede pagka nainitan, pay-pay lang po yan. Wala po sa aklat ng Matthew, Mark, at saka Luke, yung John 3:16. 4 po yan na sumulat ng Ebanghelyo. Si Mateo, si Marcos, si Lucas, at saka meron na po yan. At saka po si John. Yun po salita na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sa kanya'y sumampalataya ay huwag makahamak o hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Book of John, sa Gospel of John nyo siya makikita, pero doon sa 3 aklat, wala po ito. Kaya si John ang may akda ng The Gospel
Christ according to John. Tapos, may isinulat pa rin siya. Unang Juan, pangalawang Juan, pangatlong Juan, 1st, 2nd, 3rd John. At diyan po, sa mga libro niya na yan, maliliit na lamang po yan, kung hindi ang salita po o ang isinulat ni John ay patungkol saan? Sa liwanag, that God is light, that God is love, and God is life. Ulitin ko po, yung John 3:16, nandun ho, pag-ibig ng Diyos sa makasaranang tao. May isinulat pa rin siya 3 libro. Sa una, doon ho ay sa 1st John, isinulat doon, uulitin ko ho, that God is light. Ang Diyos ay liwanag. Kaya ang sabi dyan ni John, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay hindi na dapat magkasala. Pangalawa, that God is love. Ang lahat dapat ay nagmamahalan. At ang pangatlo, dapat mabuhay tayo na naroroon ang tunay na kahulugan ng buhay at ang buhay na nagtatagumpay. Ngayon o, una ho, ay yung salitang mundo. Madalas o, nung araw, siyempre ho, sa pamilya natin, unang nadinig yung salitang mundo. Ikaw, ako ay taga-Bukawi. Kababaryo ko po si Brother Eddie. Iisa po yung barangay na amin po pinagpanganakan. Pareho po kami sa Bulog ipinanganak. Pero mas may edad po si Brother Eddie sa akin. Noong araw, kasabihan at nadidinig namin sa Bukawi, talagang ang utak ng tao yan, masyadong makamundo. Ayan. Masyadong worldly ang isip niya. Etc. Ano ba yung salitang mundo? Kasi sabi ko doon sa ating talata, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Kaya tingnan natin, ano ba yung mundo? Ayon po kay Merriam-Webster Dictionary, ang mundo po ay, ang sabi ko dito ay, it means the earth with its inhabitants and all things upon it. The system of created things. Pag sinabing mundo, ito yung lupa, ito yung bilog na tinitiran natin. Ito yung mundo, ito yung daigdig na kung saan may nakatira, merong mamamayan. At ang daigdig na ito ay pinaghaharian ng iba't ibang sistema na nakapaloob dito sa daigdig na ito. Ngayon ho, pag sinabi po kasing mundo, sabi ko dito, meron nung komentaryo, meron nung mga nag-aral at nagpakadalubhasa sa tinatawag na Biblia. Sa 1 John chapter 2, babasahin ko po 1 John chapter 2, verse 15, verses 15 and 16. Ganito po ang sabi. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kung hindi sa mundo. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang mundo ay nilalang ng Diyos. Amen. Oh. Sabi po ni Job, sa Job chapter 43 verse 15 ata yun, kung hindi po ako nagkakamali. Sino si Job? Si Job ay isang mayamang agriculturist. Si Job ay isang mayamang magsasaka.
napakayaman, pero isang tao matuwid na tao. May takot sa Diyos. Sumasampalataya sa Diyos na minsan ay sinabi niya, ang mundo ay nilalang ng Diyos mula sa kawalan. The Lord hangeth the earth upon nothing. Ang mundong ito ay nilalang ng Diyos out of nothing. Ang mundong ito ay nilalang ng Panginoon kung paano nilikha ng Diyos ang araw at bituin. Ako'y nag-e-enjoy kapag nakikita ko ang buwan. Pero hindi ako nag-e-enjoy sa araw ngayon kasi sobrang init. Noong isang araw, binalita sa radyo sa pagkakaroon ng bagong buwan. Yung buwan noong makalawa ng Biyernes, ito yung pinakamaliit na buwan sa new moon, sa buwan sa loob ng isip ng taong ito. Pero kagabi, malaki na ulit. Pagkahulit ulit, kapag ako ay nasa kalsada at gabi din lang, hindi po ako nagsasawang tingnan ang buwan. Lalo na po sa may gawing Bulacan, mabukid po doon. Kaya kitang-kita po ninyo ang liwanag ng buwan. Na-enjoy ko na tingnan ang mga bagay na nilalang na ito ng Panginoon. Kaya sabi ko salamat may buwan. Salamat ang sabi ng Diyos doon sa Psalm 121, the sun will not harm you by day, nor the moon will harm you by night. Ganito ho ang pagkakalalang ng Diyos. Hindi ka masasaktan ng araw sa araw at hindi ka masasaktan ng buwan sa gabi. Ang lahat ng ito ay nilalang ng Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan. Ngayon, ano itong planet Earth? Ang planetang daigdig, Earth, ay isa sa mga solar systems, isa sa mga heavenly bodies or heavenly objects na nilalang ng Panginoon. May mga solar system from the sun to the moon to the stars, Saturn, Mercury, Jupiter, Venus, Pluto. Lahat yan ay nalalang dahil sa isang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang mundo ay nilalang niya ang daigdig at ito lamang ang alam natin na mayroong inilagay na tao sa daigdig na ito. Ngayon, sa mundong ito na nilalang ng Panginoon, nilalang niya ang tao. At ang pagkakalalang ng Diyos sa tao ay pamahalaan ninyo ang mundong ito. Ayusin at kayo ay maging katiwala. Subalit, sad to say, ang mundong ito na dapat ay paraiso ay napolyot ng kasalanan. Ang mundong ito na dapat sana ay paraiso ay napolyot ng kasalanan ng tao. Ang mundo na nilalang ng Panginoon ay paraiso dapat siya. Na-enjoy ng tao na nilalang ng Panginoon. But sad to say, napolyot nang pumasok ang kasalanan sa mundo ito. Kaya ito ay planeta, tirahan ng tao, tirahan ng mamamayan, tirahan ng mga tao na nilikha ng Panginoon. Pero sa daigdig na ito ay merong mundo, iba't ibang mundo. Example, meron po tayong tinatawag na 8 pillars of the society. Mundo ng politika, mundo ng hanap buhay o negosyo, o kaya ay yung science and technology, mundo ng pamilya, mundo ng gobyerno, mundo ng church. Marami yan. Science and technology, education, tapos yung media, entertainment, sports, kahit militar. Hindi yung nasama doon yung military world eh. So ito yung mundo na ating ginagagalawan. Ngayon, sabi po dito sa ating
Yung mundo ay nilikha ng Diyos na special. Pero bakit ang mundo, ang daigdig na ito, ay sabi ng Diyos natin, ma-overcome mo, mapagtagumpayan mo ito. At ano ba yung mundo na sinasabing ito? Ito yung sinabi ng 1 John chapter 2, verse 15, na huwag mong mahalin ang mundo. Everybody, makinig po tayo. Huwag mong mahalin ang mundo, ni ang mga bagay na nasa mundong ito. Example, pag ginawa po natin literal ang salitang ito, ibig sabihin, kahit ito, kahit damit, kahit sapatos, kahit bulaklak, kahit speakers, mga sound system, electric fan, lahat ng ito, building na ito, lahat ng nakikita nyo, huwag nyo siyang mamahalin. Kasi sabi pera, pagkain, anumang bagay na makikita mo sa mundo, puno, dagat, karagatan, bundok, huwag mo siyang mamahalin, kahit tao. Bakit? Sabi mo dito huwag mong ibigin ang mundo ni ang mga bagay na nasa mundo, sapagkat ang mga taong nagmamahal dito ay malayo ang pag-ibig ng Ama sa Kanya. Ganito ho ang interpretation niyan. Hindi naman ibig sabihin, kinamumuhian kita aking asawa, kinamumuhian kita aking anak, kinamumuhian kita aking kapatid o magulang o mahal sa buhay. Ang ibig kong sabihin ng Panginoon dito ay, huwag mong pabayaan lamunin ka, excuse me sa salita, huwag mong pabayaan lamunin ka ng sistema ng mundong ito, na para bagang ang buhay mo ay dito lang at wala nang susunod pa. Kaya ho dito, may binanggit. Meron mo isang komentaryo dito na binanggit that worldliness, ang pagiging makamundo na sinasabi ay hindi ito daw po ay nagsisimula sa puso ng isang tao. Ito po ay nagsisimula sa puso ng isang tao. Basahin ko lang po sandali. Meron ng tatlong bagay na kinaracterize ang mundo. O meron tinatawag na worldliness o yung pag-ibig mo sa mundo is characterized by 3 attitudes. Ito pong attitudes na ito, yung binasa natin sa 1 John 2 verses 15 to 16. Ang sabi po dito, ang binanggit ay huwag ninyong ibigin ang mga bagay sa verse 16, sapagat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, una, ang nasa mundo at makamundong sistema na dapat iwasan natin at hindi natin gawin, ay yung tinatawag na pita ng laman. Pag sinabi pong pita ng laman, yung physical desire, yung gustong-gusto ng iyong katawan, na hindi ka pwedeng pigilan ni naman kapag ginusto mo ang isang bagay. Meron po ako isang kaibigan na lumaki kami magkasama, magkaibigan, elementary, high school, college, magkasama kami. Halos magpalitan na lang kami ng mukha. Alam nyo, magkaiba ang aming karakter. Basta sabi niya sa akin, alam mo Nancy, sabi niya, ako, kahit anong mangyari, kahit sino siya, kahit magulang ko, kahit kapatid ko, kahit mahal ko sa buhay, pagka ginusto ko, walang sino man ang maaaring makapigil sa akin. The last, iyon ang tinatawag na pita ng laman. Kahit mali, basta ginusto niya, gagawin niya yun. So to say, medyo tumanggap naman siya sa Panginoon, pero nagpatuloy pa rin siya, hindi siya naging talaga completely, hindi siya nabago, hindi siya ipinanganak ng Diyos ulit. Hanggang sa dumating ang kamatayan sa kanyang buhay. At nung siya'y mamatay, ako ho ay nag-pray sa bago ilibing. Ako'y nalulungkot, hindi naman ako naluha, kasi tinatatag na ng Diyos ang aking puso. Tinitingnan ko siya sa loob ng kabato. Magang-maga siya, na hindi ko isipin na ganito ang magiging uri ng kamatayan ng kaibigan ko na yon. At masasabi ko naman, wala naman ako naging pananagutan dahil ginawa ko ang aking magagawa para mailapit ko siya sa Panginoon. Sad to say, mas gusto niya ang mga bagay sa mundong ito, inabutan ng kamatayan. Ang sabi dito, ano bang mundo? Kaya sabi ng Diyos, huwag mong ibigin ang mundo, ni ang sistema
ng mundong ito. Kasi, ano ba yung sistema? Pita ng laman. Yung kung ano yung gusto mo. Ano yung pita ng laman? Babasahin ko lamang po sa inyo sa Galatians chapter 5. Ito ay binalikan ko ulit kanina dahil naikakaisa ko na ito kailangan natin. Sandali lang po itong message nito. Ang mga taong sumusunod, pamumuhay, sabi niya dito, ang mga taong sumusunod sa nasa ng laman ay makikita sa gawa nila. Makinig po tayo, please listen. Pasensya na kayo Lagi po akong please listen. Malalaman ninyo na kung ano ang gawa ng laman. Yung pita, yung desire ng katawan mo, ng gusto mo, at hindi ang kalooban ng Diyos. Sabi na rito, ang mga taong ito ay ang ebidensya sexual na immoralidad. Ngayon sumusorti. Doon sa atin dito sa Metro Manila, may pagkakaiba sa province sa dito Dito maraming tao, nakakatakot, mas maraming tao. Lalo doon sa probinsya. Nakakatakot palabasin ang anak mo pagdating ng alas 6 o alas 7 ng gabi. Kailangan itago mo na at hindi mo na palabasin ang iyong mga anak sapagkat anytime pwede itong haplusin at pwede itong gawan ng karasan. Ang pita ng laman ay ang sexual na immoralidad. Sexual immorality. Ito yung mga kabataan, ang bata-bata nila, mga bata pa lamang, grabe yung sa YouTube, sa internet, mga bata pa lang, ang lalaswa ng isip. Ito ho ay pita ng laman. Another, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapoot, yung galit, yung poot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Sabi noon sa ating teksto, ang bawat ipinanganak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Ito pong mundong ito ay pinananahanan ng iba't ibang uri ng impluensya ng kaaway na si Lucifer, si Satanas, dahil ang gusto niya, ang mundo at ang mamamayan nito ay mapa sa kanya. Kaya ang sabi dito, yung tinatawag na pita ng laman. Another, materialism, craving and accumulating things. Ito po yung abnormal desire o pagnanasa sa isang bagay na gusto mong makuha, materialism. Ang mundo na ito na hindi natin dapat mahalin, dahil ang mundong ito ay mundo ng materialismo. Hindi ko po maialis ang political example na nangyayari ngayon pagdating sa material. Dahil po ngayon, ilang araw na lang, mag-e-election na po ito sa ating bansa. Kaya ganito ang ating bayan. Kaya po ganito ang ating bansa. Sobrang materialistic ng tao. Pinagpapalit niya ang kanyang kalayaan sa halagang 500, sa halagang 5,000. Ipinagpapalit niya ang kanyang karapatan, ipinagpapalit niya ang kanyang bayan, ang katwiran ng kanyang bayan sa pamamagitan ng material na bagay. Ngayon ho, magmula pa noong February 9 hanggang sa ngayon, bumabaha ng pera sa buong Luzon
Visayas at Mindanao. Bumabaha ng pera. Ang tao'y wala ng pagkakilala at respeto sa Diyos. Kanina ho, kami patungo dito. Siyempre ho, gusto ko sa unahan may nakita ko na mga nagtatrabaho araw ng linggo. Nasa construction. Sabi ko, kawawa naman ang mga taong ito na dapat sana ay nasa mga churches sila at sumasama sa Panginoon. Nasaan sila? Nagtatrabaho para kumita, para kumain, para may ma-supply sa pangangailangan nila. Hindi ho masama dahil kailangan po natin ito. Sad to say, maraming trabaho ng trabaho pero hindi nakakamit ang tunay na pangangailangan nila. Sabi po ng isang Korean missionary, si Reverend Kim Kap-dong, na siya po'y naging kaibigan natin at siya po nagturo sa JIL Church na magkaroon ng Dawn Watch every day na pananalangin tuwing madaling araw. Alam niyo, sabi niya, in the Philippines, Filipinos are working and 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 working, but no money. But in Korea, the people there, Christians there, working and working and working, and they have time to God. Tingnan nyo, pansinin niyo buhay natin. Trabaho tayo ng trabaho. Magmula umaga hanggang gabi, sabi po ng Psalm 127, may mga taong maagang gigising at gabing-gabing matutulog, kahahanap buhay. Pero nauuwi sa wala ang kanyang pagsusumika. Para silang naglalagay ng pera sa isang butas na buslo na kahit anong hanap buhay ay hindi maranasan ang tunay na biyaya, bunga ng kanyang pagsusumika. Bakit? Sapagkat wala ang Diyos sa kanyang buhay at ang Diyos niya ay ang material na bagay. Maraming tao nagpapakasama, ibinebenta ang kanyang sarili, ipinagbibili ang kanyang mga anak para lang kumita sila. At may mga tao rin naman na may mga pera na, mayayaman na, ayaw pang tumigil sapagkat ang Diyos niya ay ang material na bagay. Alam niyo po ba na ang material na bagay ay kinoconsider, ang pagmamahal sa material na bagay ay kinoconsider na Diyos-Diyosan? Ang Diyos-Diyosan ay hindi lamang po yung mga ributo na ginawa ng tao. May mata, hindi makakita. May bibig, hindi makapagsalita. May kamay, hindi maabot ang ating pangangailangan. Kung hindi kahit ang pamilya mo, ang asawa mo, ay pwede mo siyang maging Diyos. Ang anak mo, ay pwede mo siyang maging Diyos. Ang hanap buhay mo, ay pwede mong maging Diyos. Ang pag-aaral mo, ay pwede mong maging Diyos. Ang pera, ang material na bagay, ang pleasures, kaaliwan sa sarili mo, ay pwedeng maging Diyos ng bawat isa. Kaya ito yung mundo na ating tinilikhan. Another na binanggit po dito ay yung the pride of life. Sabi po dito, ulitin ko ho, ang mundo at anumang pagmamayabang, ang masamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama o hindi sa mundo. Ito yung nasa mundo. The lust of the flesh, tapos yung materialism, at saka yung pride. Pagka sinabing pride, obsession of one's with one's status or importance. Ang tao ho ay punong-puno ng kayabangan. Sa anong uri ng kayabangan? May mga tao ho, magkaroon lang ng konting posisyon sa lipunan, akala mo siya na ang may-ari ng barangay. Totoo, hindi. Naniniwala ho ba kayo doon, mga sisters, brothers? May mga tao ganun katulad doon yan. Sino kaya magiging Pangulo? Sino kaya ang magiging Vice President? Sino kaya magiging Senators? Sino kaya magiging Mayors? Magiging Gobernador? Vice Governors? Vice Mayor? Sino ang magiging Konsel? Ang ipag-pray natin, huwag yung mayabang ang manalo. Ipag-pray natin yung huwag yung hambog. Bakit? Di ba pagka nanalo
mamamayan. Makinig po, di ba? Kayabangan. At hindi lamang po sa larangan ng pampolitika, kahit sa negosyo. Kayo siguro nakakapila ng mga sosyalan. Kapag ka ang mga, lalo po sa secular, sa mga hindi po, sa secular, yung mga hindi sa Christian world, pagka po kayo ay umaten sa mga multi-businesses, sa mga sosyalan, group or conferences, makikita mo, nagpapahambugan yan. Hindi yung ito ang sistema ng Diyos na nais niya na maranasan natin. At hindi lamang po ito. Nais ko pong, kasi kanina ho, nabasa ko itong Romans chapter 3, chapter 1. Romans chapter 1. Gusto ko lang pong idagdag ito. Sabi po dito, Romans chapter 1. At dahil ayaw, huwag na ito, verse 26, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Lalapit po ako sa inyo para marinig ulit. Sabi ko dito, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki at pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Ito po yung sinasabi ng Bible na LGBT. Mga anak, biblical yun eh. Ipinagpalit mo, ang dapat kasi babae at lalaki. Hindi pwedeng babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kaya sabi mo dito, ipinagpalit nila ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki at pakikipagrelasyon sa babae. Ganon din ang mga lalaki. Tinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon nila sa babae at sa halip ay pinagnasaan ang kapwa lalaki. Kahiya-hiya ang ginagawa nila sa isa't isa dahil dito pinarurusan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. System of the world. Pwede ba tumingin? Gusto ko lapitin kayo para nakikita ko nakikinig talaga kayo. Alam niyo, mahirap kalaman ng bakla, tomboy. Ang tomboy, medyo malambot-lambot pa yan kasi babae. Pero pagka bakla, ang kinalaban mo, matindi yun. Mumurahin ka, chichismis ka, sasabunutan ka, bubugin ka, grabe. Kasi lalaki talaga sila. Kaya po ito yung sinishare sa inyo. Bago ako lumipit sa pangalawa, naigsi lang naman po ito. Ito po yung paalala. At ito'y inilagay ng Diyos sa puso ko para nakita natin ang kalooban ng Diyos at sumunod tayo ito. At dahil sa ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan nila sila sa kanilang kaisipang hindi makapigil, hindi makapilit ng tama. Pinabayaan na sila ng Diyos. Kaya ginagawa nila ang mga bagay na hindi nararapat, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, at masasamang hangarin, at sila'y mainggitin, mamamatay tao, mapanggulo, mandaraya, at laging nag-isip ng masama sa kanilang kapwa. Sila'y mga chismoso at chismosa. Uulitin ko. Dito. Sabi dito, sila'y mga chismoso at chismosa. Sabi ko, biblical pala to. Sila'y mga chismoso at chismosa at mapanirang puri. Naninira ng kapwa. Ay naninira ng kapwa. Kasihat ko. Naninira ng kapwa.
napupuot sila sa Diyos, mga walang galang at mapagmataas. O dito, walang galang. Alam nyo, nakalagay sa Bible, ang isa sa palatandaan bago bumalik ang Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik, maraming kabataan lapastangan sa mga magulang. Lapastangan sa mga nasa authority. Lapastangan sa mga nakatataas sa kanila. Sa huling panahon, ang mundo ay mapupuno ng mga bastos na tao. Biblical po yan. At ang sabi niya rito, naghahanap sila ng magagawang masama at suwail sa mga magulang nila. Sila'y mga hangal, mga traidor at walang awa. Alam nila ang utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ang mga taong gumagawa ng kasalanan ito. Ako po ay isa sa lover of Israel. Katunayan meron ako isang librong dala-dala. Yung libro na yon, ang title, Let My People Go. Ito po ay istorya, mensahe ng mga Israelita na nasa Amerika. Mga Hudyo na nakalat sa iba't ibang mga lugar na kung saan sila'y ginagawang alipin. Alam niyo po ba? Alam niyo po ba? Ang mga Israelita, ang mga Hudyo, ito pong Bible na ito, ang author ng Genesis hanggang doon sa Book of Revelations ay puro mga Hudyo, maliban kay Lucas at saka kay Titus, sapagkat sila ay mga Griego. Pinagpala ng Diyos ang kanilang bansa. Ang liit-liit ng Israel, kasing laki lang halos ng Palawan. Lagi silang ginigyer hanggang ngayon. As of April 2016, ang Iran, ang Iraq, at ang ilang mga malalapit magkakaalyansang bansa ay plano ng bombahin ang Israel. Ang Israel ay chosen people of God. Magmula po sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moses, sa panahon ng Old Testament, ginigyera nila ang Israel. Pero kailanman hindi pinabayaan ng Diyos ang Israel. Ang Israel ngayon ay patuloy na nabubuhay ayon sa batas ng Diyos. Kaya ho sila, Israel makes the whole world rich. Alam niyo ba yung mga Googles natin, yung mga technology natin sa medical, sa agriculture, sa iba't ibang area, isipin nyo kailan lang kung ano na-discover nila. Cellphone. Merong sensor sa cellphone na smart. Pagka ikaw ay nagsasalita, madedetect nito kung meron kang AIDS. Cellphone lang ha. At kapag ikaw ay may sugat, bibili ka ng Band-Aid. Halimbawa, meron tahe, bagong opera, lalagyan mo siya ng Band-Aid, kinabukasan, hilom yung sugat mo. Naka-discover sila ng isang sasakyan na kotse na lumilipad. Nakatukla sila ng ang tubig, Mediterranean Sea, yung kanugnog dagat nila, ang tubig sa dagat ay nagagawa nilang mineral water. Ang applications, ang Google, ang sa computer na ginagamit natin, ang inventor niyaan ay mga Hudyo. Magagaling sila sapagkat sila ay pinili ng Diyos sa buong mundo. Among all the nations of the earth, pinili sila ng Diyos para sa pamamagitan nila ay makilala ng buong mundo, ng lahat ng tao, ang tunay na Diyos, that there is only one God, and through God, the Father of our Lord Jesus
Ilang panahon na silang ginigera, pero hindi sila natatalo. Hindi ba kayo nagtataka? Lagi silang ginigera, pero hindi na uubos ang kanilang Israeli Defense Forces. Ang protection ng Diyos ay nandyan. Bakit ko ito sinasabi sa inyo, mga anak, mga ate, mga tita, mga tatay? Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Kasi ang mga Israelita ay sumusunod sa batas ng Diyos. Bagamat marami sa kanila hindi pa naniniwala kay Jesus, pero pagdating sa pagsunod sa batas, masyado silang masunurin. Alam niyo po, ang isang katotohanan, si Pastor Rodel Garcia po ng JIL Bulacan, siya po ang na-assign sa Israel. Alam niyo kung gaano napakamapagmahal sa magulang ang mga Israelite? Nasa Amerika, isang araw, dalawang araw, magmula sa Amerika, lilipat sila, pupunta sila sa Israel para lang dalawin, alagaan, bantayan, pakainin ang kanilang mga magulang. Sobra nilang mahal ang magulang nila kasi natatakot sila dahil ang nakalagay sa batas ng Diyos, sa Exodus, Leviticus, ang nakalagay dyan, ang sino mang lapastangan sa magulang sa kanila noong unang panahon ay binabato, kinakalagkad sila sa labas ng syudad hanggang sa babatuin ang bata o ang anak, hanggang ang anak ay mamatay dahil minura, nilapastangan ang kanilang mga magulang. Hindi ka pwedeng magnakaw doon. At lamang hindi sila pumapatay. Ang mga Hudyo ay hindi pumapatay sapagkat alam nila na ang pagpatay ay kamatayan din ang kabayaran. Pero bakit sila lumalaban? Nagtatanggol dahil tinigera sila, inaaway sila, gusto silang durugin, kaya sila natututong lumaban. Pero hindi sila nag-i-initiate na sila'y pumatay dahil sa takot nila na sumunod sa batas ng Diyos. Very disciplined sila. Siguro kung ito'y gagawin sa Pilipinas, ang daming mamamatay. Ang daming mamamatay. Baka dito lang sa ating kalagitnaan bago kayo umalis sigaw-sigawan mo yung magulang mo. Ang pamilya mo, ganunin mo na lang. Pagka tayo ay tinimbangan yung lahat ayon sa prinsipyo ng Diyos, baka marami sa atin hugutan ng ulo. Ang sabi ng Diyos, ito yung sinasabi sa Roma. Sulat ito ni Pablo sa mga taga-Roma dahil naging matigas ang ulo nila. Kaya tayo may worship service, may Bible study, may prayer meeting tayo para araw-araw ang mga pastor natin, sila Pastor Robert, sila Pastora Daisy, araw-araw tulungan kayo at akayin kayo sa daan ng Panginoon. Ito ang mensahe ng Diyos. Ito ang sinasabi ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang sino man. Kaya sabi ng Biblia sa pangalawa, ito yung mundo na ating tinikirhan at ang mundong ito ang mag-aakay sa atin. Bago ko po ilipat sa number 2 about overcome. Sabi po ng Isaiah chapter 20, tinanong ninyo Alam niyo mga kapatid, gusto kong itong mensahe po na ito na nasa puso ko, gawin kong isang personal na mensahe ibigay sa akin ng Diyos para sa inyo. Mahirap pong kalabanin ang kasalanan. Tandaan po ninyo, pag nagsabi ka ng totoo, papatayin ka. Pag nagturo ka ng makasalanan o adik, papatayin ka. Pero lang sabi mo dito, Isaiah chapter 5 verse 20, nakakaawa kayong mga nagsasabi na ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Ang kadiliman ay sinasabi ninyong liwanag at ang liwanag ay sinasabi ninyong kadiliman. Ang mabait ay sinasabi ninyong matamis at ang matamis ay sinasabi ninyong mabait. Nakakaawa kayo, kayong nag-aakalang kayo'y marunong at matatalino. Tumingin nga po kayo sandali kay Pastor. Sumpain
ang tao na nagsasabing ang kasalanan ay mabuti. Sumpain at kawawa ang tao na ang liwanag ay ginagawa mong dilim. Ang abdo, ang mabait, ay ginagawa mong matamis. Sumpain ang sino mang taong okay lang yan na kayong dalawa, kahit may asawa na kayo. Okay lang yan, kailangan irespeto ang damdamin ng iba. Pwede kayong magmahalan kahit illegal. Kahit sa pagnanakaw, pwede na yan. Hindi pwedeng ang kasalanan ay kasalanan. Ang dumi ay dumi at ang malinis ay malinis. Tinanunin niyo yun? Kaya po ito yung sinasabi, tayo ay nasa generation na punong-puno ng mga colorblind. Alam niyo po ba yung colorblind? May tao na may sakit sa pagtingin. Halimbawa, may tao na ang tingin sa gray ay black. Meron tao na ang tingin sa peach ay pink. Meron tao na ang tingin sa red ay brown. Meron tao na ang tingin sa yellow ay blue. May sakit sa mata. Literal ho yan. Ang tawag sa kanila ay colorblind. Alam niyo po bang tayo ay nasa generation ng mga colorblind? Hindi na makita yung, eto alam mong, immorality. Pero binibigyan katwiran. Alam mong ito'y pagnanakaw. Binibigyan katwiran mo yon. Alam mong ito ay kasalanan na labagin mo ang mga batas na ito. Binibigyan katwiran. Hindi na makita ang kasalanan. Sa madaling salita, tumino kayo, hindi na makita ang pagkakaiba ng Diyos kay Lucifer. Nakikinig po ba tayo, mga bata? Hindi na makita yung pagkakaiba ng Diyos kay Lucifer. Delikado ho yun. Alam niyo ba kahapon, nung nakaraang Friday, ang J.I.L. Busos ay nagkaroon ng isang misyon sa provincial jail ng Bulacan. At ito'y nasa Malolos. Ito po ay, ang tawag po namin sa women ay Blessed Women of Bustos. Sinama ko po yung chairman, yung head natin, head coordinator, si Sister Josie De Leon. Naalala ko po kasi nung nakaraang September. Nung nakaraang September ay nagsimula September, October, November. Ang tawag po sa Israel ay Shemitah. Ang ibig sabihin, para itong Jubilee na araw ng panahon ng pagre-release, pagpapalaya. Palayain ng mga bilanggo. At kapag ikaw ay may utang, after 50 years, yung utang mo cancel na. Yung mga lupa, kabuhayan mo na isinanla, pwede nang ibalik sa iyo after 50 years. Pinaalala ng Diyos sa amin yung Matthew chapter 25. Tumilok tayo, lalo dito sa mga kabataan. Alam nyo, nakalagay sa Matthew 25, verses 36 and 40, ang sabi po doon ay, ako ay nakulong, hindi niyo ako dinalaw. Hindi niyo ako naalala. Ako'y nagkasakit, hindi niyo ako inalagaan. Ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. At ako'y nauhaw, pero hindi niyo ako pinainom. Sabi ng mga alagad, kailan kayo nakulong? Kailan kayo nagkasakit? Kailan kayo nagutom? Kailan kayo nauhaw? Kailan kayo nahubaran? Na hindi namin kayo binigyan ng damit? Ang sabi ni Jesus, ang anumang bagay na ginawa niyo sa mga maliliit na kapatid ko na ito, ay ginawa ninyo sa akin. Magmula noon, nang marinig nila yung burden, ang ginawa ko ng mga kababaihan, nagsimula silang mag-ipon. Nagsimula ito dapat November, December, January, February, ang naging eksakto, April 22. Nakalikom sila nung makita namin ang mga nakakulong sa provincial jail, mga babae. Puro sa babae lang ha. Sa lalaki kasi, almost 2,000 na nakakulong. Pero sa mga babae, sila po ay umabot ng 408. So bumili po sila ng mga regalo, mga malalaking tuwalya, pagkain, lahat na isinuplay, gamot na pwedeng ibigay. Dumating na po yung araw na pupunta kami. Kasama po namin, mga naka-uniform sila. Pero alam niyo po, bago
muna ako. Nung makita ko, ako'y naawa. Bakit? Sapagkat malansa ang amoy, masansang ang amoy, kiliit-liit sa isang selda, 75, 79 ang nakakulong. Imagine ninyo, ang kinakain ay munggo, pero walang munggo, puro sabaw. So nung makita ko yung sitwasyon, napakaliit. Pero nung pinaka-Friday, nagkaroon kami ng preaching. Ako yung nag-preach doon. Nagkantano kami, may pagkain, pinakater mo namin sa catering services, pinagbalot-balot. Silang lahat ay natuwa. Sabi ko sa kanila, hindi mahalaga kung kayo Muslim kasi may mga Muslim na nandun eh. Iba't ibang sekta na reliyon nandun. Alam niyo yung mga tao, tuwan-tuwa sila at tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba, karamihan doon, almost 85% ng nakakulong ay galing sa drugs. Ang problema ay drugs. Yun ang isa doon, si Sister Ruby Pasora. Si Sister Ruby Tagahagonoy. Nakakaawa ang sitwasyon. Alam niyo ba, siya yung naging coordinator ng JIL doon. Mga 20 mahigit naman ang makatel. Na JIL Alam niyo, ang sakit sa kanyang kalooban, 6 na taon na siya sa kulungan. Bakit? Ang kanyang asawa gumagamit, nagtutulak. Buntis siya, natutulog. Dumating ang mga pulis. Hinanap ang asawa, wala ang asawa. Ang tawag pala doon, palitulo. Ang kinuha mong buntis, ikinulong. At ang sabi niya sa akin, Pastora, ginawan siya ng kaso, sabi daw ng mga pulis sa kanya, with due respect sa mga pulis, lagyan na lang natin ng 2 drugs sa bulsa at palabasin natin. Nung una siyang nasa loob ng kulungan, kahit buntis siya, gusto niyang mag-suicide for so many months na gusto niyang mamatay sa sobrang sakit ng loob na naranasan niya. Napakatindi. 85% na nakakulong, puro drugs ang problema. Bakit? Karamihan sa kanila, sa hirap. Sabi ko nga, kaya nangyari yan dahil sa kahirapan. Kaya dahil nangyari ang kahirapan dahil sa kasalanan. Materialistic eh. Kadaming magaganda. May mga kulay pa buhok. May yaman nandun. Ang problema, drugs. Mga kapatid ko, ito yung mundo na ating tinitiran ngayon. Grabe ang kasamaan. Grabe ang kasalanan. Ngayon ang sabi ni Jesus, ang bawat isa na ipinanganak ng Diyos ay mapagtatagumpayan. Paano mo ma-overcome ang mundong ito na punong-puno ng kasalanan, kasamaan, violence, drug addictions, occultism? Paano mo ma-overcome yun? Eh dito lang sa ating lugar, di ba? Kahit na ikaw ay nabubuhay ng mapayapa, maganda nga buhay mo, eh paglabas naman ng bahay mo, kabi-kabila ang krimen, kabi-kabila ang drugs. Ano gagawin mo? Maligaya ka ba nun? Maligaya ba tayo nun? Paano ma-overcome yung pangalawa? Overcomes. For everyone born of God overcomes the world. Kaya dinigindihin ko muna sa inyo yung mundo. Ito yung mundo na kahit ano gawin mo, parang ganito naman, may mga coming third world war. Pagka kayo, katulad doon niya, baka hindi nyo naiintindihan. Yun ang nangyayari sa Spratly, South China Sea. Habang nagkakagulo, ang mga Pilipino sa pangangampanya, ang mga Chinese, panay nang lagi na kung ano-anong gamit doon sa island natin. Busy, sabi siguro mga Inche, sige, busy kayo, okay, sige, kampanya kayo, kami naman lagay dito, nuclear plant. Sige, busy kayo, kampanya, pera kayo, sige, kami bahala dito, island. Baka hindi nyo alam, habang nagkakagulo tayo dito sa eleksyon, pinagpipisahan ngayon yung lugar na yun. Pero may American group na pumunta doon. At ang ginagawang katwir, ini-inform ko lang po kayo para mabigatan tayo. Ito ang sitwasyon ng ating bansa. Manalangin kayo. Kasi daw, ang problema nila doon, kuryente. Kaya kailangan na maglagay ng nuclear
isang bansa. Tayo marami mga Pilipino, wala akong pakialam dyan. Hindi pwede. Kaya tayo may tungkulin. Ano gagawin natin? Paano ang gagawin? Makikialam ba ang Diyos? May magagawa ba ang Diyos sa ating bansa? Meron. Dapat bang makialam ang Diyos? May pakialam ang Diyos. Kikilos siya kapag ka ang mga anak ng Diyos ay nabubuhay ng matuwid. He, for everyone, everyone born of God overcomes the world. Ma-overcome natin ito. Sa anong paraan? Basahin ko lang po ito ng sandali. Sabi dito, nung si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, nais kong bigyan ng din ko sa inyo, sandali. Tumingin kayo sandali kay Pastor ulit. When Jesus Christ died on the cross of Calvary, namatay siya sa krus. Pagkaraan ng 3 araw, siya'y nabuhay mula sa mga patay. At siya'y nabuhay sa loob ng 40 days. At ito ngayon ang ginagaya ng iba. Ang tao daw pagka namatay, 40 days nandito sa lupa. Maliho iyon. Si Jesus lang yon. Hindi pwede ang isang tao pagka namatay, 40 days nandito siya. Gagala-gala. Nasa ng lola mo na namatay. Nandiyan sumasalot ng tubig. Hindi totoo yun, ha? Ang isang tao pagka namatay, harap na siya sa Diyos. Pagsusulitan natin ang ginawa natin dito sa lupa. Alam niyo, sabi ko doon, when Jesus Christ died on the cross of Calvary, I'm preaching with Jesus, actually before Jesus died on the cross of Calvary. Ang sabi ni Jesus, ito ay declaration of Jesus Christ, Matthew chapter 16 verse 18. Sabi dito, and on this rock, ang kausap na si Pedro, and on this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome them. Oh! Sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng impyerno ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Kaya nung si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo at siya'y nabuhay, when Jesus Christ died and rose from the dead, ang impyerno ay wala ng kapangyarihan laban sa mga anak ng Diyos. Ang impyerno, ang impyerno na kung saan ito ang destiny ng kaaway at ang mga kaluluwa na namatay nang hindi nagsisi ng kasalanan at hindi tumalikod sa pagkakasala, ang destiny ay impyerno. Ang sabi ni Jesus, walang kapangyarihan to sa mga anak ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay anak ng Diyos, anyone, everyone, for everyone born of God, ipinanganak ng Diyos. Sabi ng John chapter 3 verse 3, dahil si Nicodemus ay isang guro ng Bible, guro, teacher of the law at reliyong Judaism sa Israel. Lumapit siya kay Jesus, sabi niya, Panginoon, paano ko magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, kailangan ipanganak ang muli. Eh sabi ni Nicodemus, paano po ako ipapanganak na muli? Baka kapalik pa ba ako sa tiyan ng aking ina? Ang sabi ni Jesus, ang ipinanganak sa laman ay sa laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Except, amen, except, amen, except, amen, be born again, no one can see the kingdom of God. Bakit yun? Nung una hindi ko po ito naintindihan eh. Bakit ba ipanganak? Kung gusto ng tao na pumasok ng langit at makita ang paghahari, ang kaharian ng Diyos, kailangan ipanganak ka. Bakit niya ipinanganak? Marami namang ibang paraan para mailarawan, ma-illustrate ng Panginoong Jesucristo kung paano ang tao ay papasok ng langit. Example, okay, iba po ang buhay ko sa buhay nyo at iba ang buhay nyo sa buhay ko. Right? Iba ho ang magulang ko sa magulang nyo. Iba ho ang kapatid ko sa kapatid nyo. Yung iba sa inyo, maraming pera sa ATM. Yung iba, walang pera sa ATM. Meron ho kayo sa inyo, nag-aral, at meron naman po, hindi nag-aral. Pero, magkakaiba po tayo ng karanasan sa buhay. Magkakaiba tayo ng apelido.
matalino kayo kaysa sa akin, kahit marami kayong kabuhayan kaysa sa akin, kahit sikat kayo kaysa sa akin, okay lang yun. Pero meron tayong iisang karanasan. Lahat tayo ay ipinanganak ng ating mga ina. Kaya sabi ni Jesus, maliban na ang tao ay muling ipanganak sa ano? Hindi ba, Mother? Kapag ka nanganak, ang unang lumalabas, dugo, tubig. Tubig. Diba? Tapos dugo. Wala naman lumalabas na toyo dyan, suka. Alam ka naman pagka nanganak ang ina, mantika muna ang lalabas. Hindi naman lotion. Hindi naman mabango. Ang unang lumalabas ay tubig at saka ang dugo. The water is the symbol of the Word of God, and the blood is the symbol of the blood of Jesus Christ. Nung si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nakilala. Hindi naman natin nakita, lalo ako na nag-prepare, hindi ko naman nakita kung ano itsura ni Jesus nung siya pinayubay sa krus ng Kalbaryo. Pero sa sabi sa pag-aaral ng mga dalubhasa sa Biblia, ang itsura ng Panginoong Yesus nung siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo ay hindi mo makikilala at makikilala ang kanyang katawan na parang tao, parang hayop ang itsura ni Jesucristo. Namatay siya para sa ating lahat upang tubusin tayo sa pagkakasala. At kapag tayo ay ipinanganak ng Diyos by the power of the Word of God and by the power of the blood of Jesus, ikaw ngayon ay mga mapagtagumpay. Mapagtatagumpayan mo ang mundong ito, ang kasalanan sa mundong ito, ang kasamaan sa mundong ito, ang attraction, ang temptations, ang tukso sa mundong ito. Why? Dahil si Kristo ay nagtagumpay nung siya'y mabuhay mula sa mga patay. Kaya ang pangako niya, magtatagumpay ka rin. Amen! Mga kapatid, ang palakpak niya'y mukhang pang barangay patrolan. Mukhang pang kapitan lang yung palakpak niyo. Give the best clap offering of praise. To God be all the glory that Jesus is Lord. Pag ipinanganak ka, magtatagumpay ka sa mundo. At hindi lamang sa kasalanan. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, journey. Naglalakbay lang tayo dito. Nakakaramdam ka ng sakit ng loob. May umuusik sa'yo. May nagtatawa sa'yo. May kahirapan tumisan, walang makain. Alam nyo, naalala ko pala, babalikan ko lang po yung sa bilangguan. Sabi ho yung Ruby na ito, na GIL, doon siya nakulong, yung buntis, yung ipanganak ko anak niya, kinuha doon sa kanila. Alam niyo yung patotoo niya? Lahat daw ng mga nakakakilala niya doon sa loob ng kulungan, sa provincial jail ng Bulacan. Pag sinabi, ano kaso mo? Pumatay. Ano kaso mo? Drugs. Ano kaso mo? Nagnakaw. Sabi niya, alam niyo, mas matindi pa dyan ang kasalanan sa inyo. Makinig ko tayo. Sabi niya, alam niyo, mas matindi pa, mas mabigat pa ang kasalanan ko sa inyo. Eh bakit? Ano ba kasalanan mo? Sabi niya, hindi ko kilala at hindi ako nag-interes na kilalanin ang Diyos. Tinanong niyo, hindi siya nag-interes. Hindi niya kilala. Wala siyang Diyos sa naranasan niya. Pero nung may isang manggagaw ang JIL na pumasok, pinagtyagaan siya, muling naibalik ang kanyang tiwala at pananampalataya sa Diyos. At siya po'y malapit na lumaya, ilang buwan na lang, ano malay natin, sa itong taon na ito, makalaya na siya at makakasama na niya yung kanyang 6 na taong anak na ipinanganak habang siya ay nasa kulungan. We are overcomers. Mapagtagumpay tayo. Kaya tingnan niyo, kaya kapag kami Kristiyano, sinasabi, Kristiyano naman ako eh. Pero lugami ang buhay, bagsak ang buhay, talunan ang buhay. Eh, hindi tayo Kristiyano. For everyone born of God overcomes the world.
gusto mo nang magnakaw eh. Dahil naghihirap eh, walang makain eh. Kung minsan dahil may sakit, may karamdaman, hindi mo alam kung anong gagawin mo, pwede ka nang gumawa ng masama. Pero napipigilan mo, dahil ang Diyos na nasa iyo, overcomer ka, napagtatagumpayan mo yun. And last but not the least, at ito, yung tinatawag na kapayapaan, ay pananampalataya. Meron lamang po akong babasahin na lamang po sa inyo. Pwede po bang tawagan yung mga organista natin? Mga instrumentalist natin. Sabi yung dito, ito ay ilan lamang. Sige ho, alam ko na iinitan ako, kaya ko rin ho naiinitan. Pero nag-enjoy ho ako na mag-share sa inyo. Okay. Isang tingin na lang o, tingin pa rito, tingin, everybody, dito sa pulpito. Sabi dito, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ang pagiging sigurado, at ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang Diyos. Dahil sa pananampalataya, nagkaanak si Abraham kahit matanda na siya at baog ang asawa niya si Sarah. Dahil sa pananampalataya, handang-ihandog ni Abraham ang kanyang kaisa isang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, binasbasa ni Isaac ang kanyang dalawang anak na kambal para maging mabuti ang hinaharap nila. Dahil sa pananampalataya, binasbasa ni Jacob ang mga anak ni Jose bago siya mamatay. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose nang malapit na siyang mamatay na aalis ang mga Israelita sa Ehipto at ipinagbili ng galing nila ang mga buto niya kapag umalis na. Dahil sa pananampalataya, hindi natakot sumuway ang mga magulang ni Moses sa utos ng hari, sapagkat ang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng buwan. Dahil sa pananampalataya, iniwan ni Moses ang rangya ng buhay sa Ehipto. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, iniwan niya ang mundo ng materialism. At hindi siya natakot magalit ang hari sa kanya. Nanindigan siya dahil para lang makita niya ang Diyos na hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na bulan na parang dumadaan sa tuyong lupa. Dahil sa pananampalataya, gumuho ang pader ng Jericho matapos itong ikutan ng mga Israelita sa loob ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, tinulungan ni Rahab, ito'y babaeng prostitute, ang babaeng bayaran, ang mga espiya at hindi siya pinatay kasama ng mga kababayan niyang suwali. Kailangan ko pa bang magbigay ng maraming halimbawa? Kakapusin ako ng panahon kung iisa-isahin ko pa ang mga ginawa ni Gideon, nila Bera, nila Samson, Jephthah, David at Samuel at iba pang mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila, nilupit nila ang mga kaharian, namahala sila ng may katarungan, tinanggap nila ang mga pinangako ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Hindi sila ginalaw ng mga leon, hindi sila napasok sa nagliliyap na apoy at nakaligtas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng espada. Dahil sa pananampalataya, ang lahat ng ito ay napagtagumpayan nila. Basahin ko po yung tumayo po tayong lahat.
sa 1 John chapter 5. Gusto kong basahin yung team verse natin sa Tagalog. Sabi dito, dahil ang tunay verse 4, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Verse 5, ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Mga kapatid, gusto kong mag-share sa inyo at i-share sa inyo. Mahalin niyo si Jesus. Pag sumampalataya kayo sa Kanya, minahal niyo siya, pinagtiwalaan niyo siya, ang Bible ay punong-puno ng Kanyang mga pangako. Hindi tayo dapat umasa sa mga politiko. Hindi natin dapat isalalay, ipagkatiwala ang kalagayan ng ating bansa at ng ating pamilya sa mga nanunungkulan. Bagamat marami din naman kung matitino dito. Marami naman kung may takot sa Diyos sa kanila. Marami naman kung may righteousness. Pero huwag natin ipagkatiwala ang ating sarili, pamilya at kinabukasan natin sa material na bagay, sa pera, o anumang bagay na narito sa mundo ito. Sino? Sa verse 5, 1 John 5:5, sino ang mga nagtagumpay? Sino ba kung hindi yung mga naging anak ng Diyos? Mga kapatid, mahalin niyo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong espiritu, at buong lakas. Malapit ang bumalik ang Panginoon. I declare that the coming of Jesus, the coming of the Messiah is coming very, very soon. Tayo po ay hindi na nasa huling araw. Tayo po ay nasa huling mga araw, oras, at mga nasa huling minuto na ng mundong ito. Repent. Repent. Magsisi, aakyat ako dito. Praise the Lord. Gusto ko lang po kasi makuha ang attention ko lang. Alam niyo ho, dalhin mo ko sa patay, funeral service, dalhin mo ko kahit saan. Lagi kong ipinapangaral ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Today is the day of salvation. Ito ay araw at panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Mga kapatid, ang mensahe ng Panginoong Jesus, repent, magsisi na tayo ng ating mga kasalanan. Tumalikod sa pagkakasala. Doon sa mga narinig natin na binasa ko from the Word of God, talikdan na ho natin yun. Kasi baka abutan ho kayo ng kamatayan. Baka abutan ho tayo ng oras na hindi natin alam, baka bigla na lang lumindol. Bigla na lang may mangyari. May mga oras ho na ako'y naghihintay. Lord God, in the spirit of prayer, Panginoon, ingatan mo kami dahil baka walang kaabog-abog. Biglang mangyaring ganon at marinig na lang natin sa radyo, sa television, may declaration of third world war. Kailan lang sa Ecuador lumindol? Kailan lang sa Japan lumindol? Kabi-kabila, kahit sa Zamboanga lumindol. Matapos sa magkaroon ng mga kababayan natin, mga sundalo, na mga napatay, 18 ba yun? Hindi nagtagal, after 1 day, 2 days, or 3 days, biglang lumindol. Ang Diyos na nasa langit ay nakatunghay sa lahat ng
bansa sa buong mundo. Ang kailangan ng ating panahon ay mga tao, mga babae at lalaki na matuwid at banal. Alam niyo po ba merong isa na lang ho. Meron pong isang tao na pangalan niya ay si King Philip of Macedonia. Siya po ay sinasabing ama ni Alexander the Great. Nandinig naman na yun, si Alexander the Great. Isa siyang magaling na mandirigma. Gusto niya lahat ng bansa masakop niya. Yung ama niya ay merong sa kwarto, sa room niya, ay merong isang upahan na servant ang tawag. Inuupahan siya, ang trabaho niya ganito. Paglalabas yung mahal na hari, magandang umaga po mahal na hari, tandaan po ninyo, mamamatay po kayo. Mamamatay din po kayo. E di lumabas. Sa tuwing papasok at lalabas si King Philip of Macedonia, nire-remind siya ng kanyang alipin, magandang hapon po, tandaan nyo mahal na hari, kayo man ay mamamatay. Araw-araw, pinapaalala ng kanyang servant na siya ay maaaring mamatay anytime. Kaya itong si King Philip of Macedonia ay nabuhay ng may takot sa Diyos. Pinamuluan niya ang kanyang bansa na may takot sa Diyos dahil natatakot siyang abutan siya ng kamatayan at siya'y haharap sa hukuman ng Diyos at pagsusulitan niya ang buhay na ipinahiram sa kanya ng Diyos. Mga kapatid, sabi ng Biblia, maiksi ang buhay. Huwag niyong biruin ang panahon. Anytime, maaaring bukas sa makalawa, sa isang taon, meron isa sa atin ang mawala o malaga sa atin. Ang sabi ng Biblia, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. Hebrews 9:27, itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Lahat ng sinabi natin, lahat ng iniisip natin, lahat ng ginawa natin, lahat ng ginawa mong sikreto sa loob ng bahay mo, sa loob ng kwarto mo, na ginawa natin ng madilim at liwanag, lahat yan ipakikita ng Diyos sa isang white screen. At nakakahiya, kung ngayon ho ay -5 para alas 11, may namatay ngayon sa Pilipinas. Magpalagay na natin merong 50, Luzon, Visayas at Mindanao, -5 para mag-alas 11 ay may namatay. Lahat kayo, sabay-sabay kayo, harap kayo sa hukuman ng Diyos. Makikita nila yung pinagagawa natin kasalanan at kasamaan, kalokohan na ginawa natin nung nandito tayo sa lupa. Iniisip mo lang, sinabi mo, nakasulat lahat yan. Pero kung si Jesus ay gagawin mo ngayon na Panginoon ng buhay mo at ikaw ay panganganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang dugo at kamatay ni Jesucristo sa krus sa Kalbaryo, kung dumating man ang kamatay, ipapakita ang kasalanan at kasamaan mo. Pero, nandyan ang Panginoong Jesucristo na magtatanggol noong April 24, 2016, sa overcourt na lugar ng Tunay Street, inilala ako ng tao yan. At ang tao na yan na dapat ay patungo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, hindi na siya patungo doon. Siya ay patungo na sa paraiso, sa langit at makakasama ko magpakailan-kailan pa man. Palakpakan ko na niya.